Okay guys, ang video na ito ay upang i-familiarize kayo sa iba't ibang klase ng sequence o kaya pattern about number series, para alam nyo kung saan nyo hahanapin yung pattern nya later on. Pagka hindi mo ubra sa isa, tignan nyo sa ibang klase ng pagkuha ng pattern. So ang una rito yung arithmetic sequence. Ano ba yung arithmetic sequence? Yan ang matatawag nating arithmetic sequence, yung pattern pagka meron silang common difference. Kagaya nitong example natin, yung 2 and 5 meron siyang difference na 3. Then yung 5 and 8 meron naman siyang difference na 3. So 8 and 11 meron din siyang difference na 3. So logically, yung next number meron ding difference na 3. So anong gagawin lang natin yan? 11 plus 3 is equal to 14. So ganyan ang example ng arithmetic sequence. Meron siyang common difference na 3 in this case. Yun namang geometric sequence, progressive siya, hindi yung mga numbers kung kukunin mo sa arithmetic sequence, hindi siya pare-pareho. Pero ang pagkakaparehoan naman nila yung common multiplier. So parang pagka-arithmetic sequence, addition, subtraction ang process niya. Dito naman it's either division or multiplication. So dito sa sample natin, yung previous number is being multiplied by 2 to get the next term. So 2 times 2 is equal to 4. So to get the next term again, i-multiply mo yung 4 ng 2. So times 2 to get 8, times 2 to get 16. So para mahanap natin yung next term after 16, i-multiply din natin ng 2 si 16 to get 32. Okay, ganyan ang example ng geometric sequence. Ito namang pangatlo, yung tinatawag na Fibonacci sequence, na kung saan yung dalawang term ay pagsasamahin mo to get the next term. So parang i-add mo lang siya para makuha mo yung susunod. So dito sa example natin, pag in-add mo si 0 and 1, you will get 1. Para makuha mo naman yung next term na 2, yung 2 previous terms, i-add mo siya, makukuha mo si 2. So dito naman sa 3, paano nakuha yan? Yan, in-add mo lang si 1 and 2 to get 3. Si 5 naman, 2 plus 3 to get 5. Si 8, para makuha, 3 plus 5 is 8. Now, para makuha mo yung unknown, i-add mo rin si 5 and 8 to get 13. So parang ring lang siya na nagkakabit-kabit siya. So yan, mga sample lang muna. Medyo basic lang yung presentation. In the succeeding videos, mag-upload kami ng medyo complicated at saka multiple na yung pattern niya, or kaya yung sources of sequence or pattern mas complicated. Dito lang, ang purpose lang is to familiarize you with the different sequences or kinds of patterns. Okay, meron naman dito yung positive and negative sequence. Simple lang ito. Pag nag-start sa negative,
then yung sumunod is positive, then negative again, then positive. So susundin nyo lang yon. So ang sequence rito, from negative to positive, naging negative, naging positive. So dito definitely will become negative. Now, para makuha yung number, meron din siyang sequence na, or yung difference niya na 5. So i-add mo lang siya from the previous term para makuha mo yung next term. So 20 plus 5 is 25. Ito namang skipping sequence. Medyo mali pa yung spelling natin. Okay. Skipping sequence. Paano naman nangyayari yan? Ito medyo minsan parang walang pattern kang makikita, but pag dinisregard mo yung ibang mga terms at mag-skip ka, tignan mo kung saan merong pattern, doon na marireveal yung pattern niya. So dito, if we start with 1, papunta sa 5, papunta sa 8, papunta sa 10, papunta sa 11, malalampasan natin yung hinahanap natin. So dapat kay 3 tayo mag-start. So tignan natin kung meron ba si 3, then 4, and then 5. So apparently parang meron. So tuloy-tuloy nga natin, 3 going to 4, and skip natin yung 5, then we will skip another 1 papunta kay 5, then we will skip 10 going to 6, then skip natin 11 going to the unknown. So ano yung makikita ng nating pattern dyan? 3, 4, 5, 6. So we can easily determine na yung hinahanap nating pattern is 7. Okay? Ito namang number 6 natin, yung tinatawag na pairing sequence. In some channels na nagdi-discuss sa mga itong sequences, maaaring hindi yung marinig yung skipping, pairing, kasi sarili lang invento ng channel na ito, yung mga term na yan. Okay. Ito namang pairing sequence, kung titignan mo sa arithmetic, titignan mo sa geometric, Fibonacci, positive, negative, skipping sequence, parang wala. Kasi yung pattern niya or yung sequence niya can only be revealed pagka pinagparis mo yung dalawang term. So, ano makikita natin dyan? Ang difference ng 5 and 8 is 3. 12 and 15 is 3. So, this must have a difference of 3 also. Kaya 24 plus 3 is 27. Okay? Now, let's go to number 7. Ito naman yung tinatawag kong different term sequence. Okay? So, dito pinaghalo-halo yung fraction, percent, decimal, para makuha nyo yung pattern niya at maging mas madali sa inyo. Kung saan magan sa inyo, i-convert nyo lang siya into similar term. Kung fraction ang gusto nyo, di-convert nyo lang sa fraction para makita nyo mas madali. Or kung mas gamay yung percent or decimal, i-convert nyo siya sa ganong similar terms. So, dito kahit hindi natin i-convert kasi simple lang naman ito for purposes of presenting the different kinds of pattern lang naman ang purpose ng video nito. So, dito yung 1/4 is pagka nirelate natin yung 1/4 sa percent, this will become 25%. Going to 50%, may difference na 25%, and then 50% going to 0.75, meron siyang difference din na 25% or 0.25 or 1/4. So dito so kung sa fraction,
or sa percent natin kukunin, meron siyang difference na 25%, dito naman 25%. So going to the unknown, mag-add din tayo ng 25%. Now, alam natin na kung percent ang ginamit natin, it doesn't follow na percent din yung magiging sagot natin dito. Kasi titignan mo rin yung sequences. From fraction going to percent, going to decimal. So, it follows na babalik siya sa fraction. So, magiging 1 whole siya. At kung minsan, titignan nyo rin sa choices. Kung ang choices is percent ang nakalagay at siya lang naman yung 100% doon, wala nang equivalent in fraction and in decimal, then pwede rin yun. Kung yun ang presentation sa mga choices. Kung nag-iisa lang siya, hindi 1 whole ang choices, pero nag-iisa lang na equivalent sa 1, yung 100% na nakalagay sa choices, then pwede rin yun. Pero kung if the choices are 100% and 1 and the others, so anong pipiliin mo? 100% or 1? Mas correct yung 1 kasi nga from fraction going to percent, going to decimal, so babalik siya sa fraction ulit. Itong number 8 naman is patterns na merong matatawag nating special. So, isang klase ng special sequence yung perfect squares. So, dito, kung titignan mo sa arithmetic at iba pang mga klase ng patterns, hindi mo makikita kasi ang pattern nito is about perfect square. So, itong 1 can also be represented as 1 square. Itong 2 can be represented as 2 square. Itong 9, 3 square. Itong 16 is 4 square. Itong 25 is 5 square. So, ang susunod is 6 square. So, ang 6 square is equivalent to 36. Itong special sequence nito, maaaring in the form of odd numbers sa sequence or perfect cube at iba pa. So, this just one is example of special sequence. Maaaring hindi palaging ganito ang about squares ang makikita nyo sa mga special sequence. So, guys, ayan ang iba't ibang klase ng mga pattern sequences. And sa mga susunod na videos, medyo lalaliman natin ng konti yung mga presentation dito, yung may mga complications o kaya using 2 or 3 kinds of patterns para mas mahasa tayo about number series. So guys, thank you very much for watching at sana subscribe nyo ang channel nito at pakiring na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga nai-upload na videos ng channel nito. Maraming salamat.